Sa isang tahimik na baryo sa gilid ng kabundukan, doon naninirahan ang pamilya ni Andre. Isang ordinaryong umaga nang isilang siya sa mundo. Punong-puno ng emosyon ang mga magulang niyang sina Rosa at Nestor. Sa una nilang tingin sa maliit na sanggol, alam nilang may kakaiba sa kanya. Hindi maitatanggi ang mga palatandaang dulot ng kanyang kondisyon. Siya'y ipinanganak na may Down syndrome. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo nilang minahal ang kanilang anak. Para kay Rosa, si Andre ay isang biyaya, isang regalong nagpaalala sa kanila ng tunay na halaga ng pamilya. Lumaki si Andre sa kalinga ng isang pamilyang may masayahing pananaw sa buhay. Malaki ang impluwensya ng kanyang mga lolo at lola, na bagamat may katandaan na ay laging puno ng sigla kapag kasama si Andre. Madalas siyang ilabas ng kanyang lola Clara sa bakuran upang makipaglaro sa mga manok at magpatuka ng mga bibe. Tuwing hapon naman, inaakay siya ni Lolo Victor para manood ng paglubog ng araw sa likod ng burol. Mula sa kanila, natutunan ni Andre ang halaga ng pagkamapagpasalamat sa maliliit na bagay. Sa kabila ng mga pangkaraniwang takbo ng buhay sa baryo, naging bahagi si Andre ng pang-araw-araw na pamumuhay ng komunidad. Halos lahat ng kanilang kapitbahay ay kilala siya, at tuwing dumadaan siya sa kalsada, madalas siyang batiin ng mga tao. Sa kanto, isang mabait na tindera ng pandesal na si Aling Berta ang laging nag-aabot ng mainit na tinapay tuwing umaga. Hindi man direktang sinabi ni Aling Berta, ramdam ni Andre ang pagmamalasakit nito sa bawat libreng pandesal na kanyang iniaabot. Bagamat likas na may kalikutan, si Andre ay masayahin at madaldal. Isa siyang bata na mahilig magkwento, laging puno ng imahinasyon at pangarap. Madalas niyang sabihin kay Nestor na balang araw ay gusto niyang maging piloto o kaya'y may-ari ng tindahan ng candy para palaging may tsokolate sa kanilang mesa. Ang mga ganitong pangarap ni Andre ay nagdudulot ng ngiti sa kanilang pamilya. Sa kabila ng kanyang kondisyon, ipinakita niya na ang pagiging maligaya at positibo ay hindi hadlang sa mga hinahangad sa buhay. Ngunit tulad ng karamihan sa mga kwento ng buhay, hindi palaging maaliwalas ang paligid. Sa kalsada ng kanilang baryo, may ilang kabataan na hindi lubos na nauunawaan ang kalagayan ni Andre. Sa tuwing makikita siya, madalas siyang pagtripan, tinutokso ang kanyang kilos o tinatawag siyang kakaiba. Bagamat hindi palaging nagkikibit-balikat si Andre sa mga pambubuska, may mga araw na nauuwi siya sa kanilang bahay na tahimik at tila may itinatagong lungkot. Isang insidente ang tumatak sa kanya. Habang naglalakad siya pauwi mula sa tindahan ni Aling Berta, 3 kabataan ang sumalubong sa kanya. Tinanggal nila ang sombrero ni Andre at ipinasa-pasa ito sa isa't isa habang nagtatawanan. "Ang bagal-bagal mo, hindi mo mahahabol ito." Tuksuhan nila. Pilit itong hinabol ni Andre, ngunit sa huli ay napilitan na lang siyang umupo sa gilid ng daan, napapahikbi. Dumaan ang isang nakatatandang kapitbahay, si Mang Jaime, at nang makita ang sitwasyon, pinagalitan ng mga bata at binalik ang sombrero kay Andre. Pero ang pagmamakaawa ni Mang Jaime ay hindi sapat upang burahin ang mga luhang pumatak mula sa mga mata ni Andre. Pag-uwi sa bahay, inabutan siya ni Rosa na tahimik at hindi nagkukwento gaya ng nakagawian. "Anak, anong nangyari?" tanong ng kanyang ina habang hinahaplos ang kanyang likod. Hindi man agad na magkwento si Andre. Unti-unti rin niyang sinabi ang karanasan sa daan. Ramdam ni Rosa ang sakit na naramdaman ng kanyang anak. Nilapitan siya ni Nestor at niyakap habang si Lola Clara naman ay nagpunas ng luha mula sa kanyang pisngi. "Huwag kang mawawalan ng loob, apo. Tandaan mo, mahal na mahal ka namin," wika ng kanyang lola. Kinabukasan, balik sa dati si Andre. Sa kabila ng nangyari, mas pinili niyang ngumiti at magpatuloy sa araw-araw na gawain. Binalikan niya ang tindahan ni Aling Berta at tumulong sa pag-aabot ng pandesal sa mga suki nito. Pagkatapos,
Tumulong din siya kay Lolo Victor sa pagtatanim ng mga gulay sa bakuran. Ipinakita ni Andre na ang kanyang kaligayahan ay hindi nasusukat sa kung anong sinasabi ng iba, kundi sa kung paano siya nagmamahal sa mga taong nasa paligid niya. Ang tahimik na baryo ni Andre ay maaaring maliit, ngunit puno ito ng kwento ng pag-asa, pagmamahal, at mga simpleng kaligayahan. At dito, sa simula pa lang, naipakilala na si Andre bilang isang batang may espesyal na kalagayan, ngunit puno ng puso. Bagamat may mga hamon, nagsilbi rin itong paalala sa lahat na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagmamahal ng pamilya, ang suporta ng komunidad, at ang sariling determinasyon na magpatuloy sa kabila ng lahat. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting nagbagong anyo si Andre mula sa isang masayahing bata patungo sa isang binatang puno ng determinasyon. Ang kanyang pagiging positibo ay nanatili sa kabila ng kanyang kalagayan. At ito'y lalong tumibay dahil sa walang sawang suporta ng kanyang pamilya. Si Rosa at Nestor, ang kanyang mga magulang, ay patuloy na nagbigay ng pangunawa at pagmamahal. Ang kanyang Lola Clara at Lolo Victor naman ay nanatili sa kanyang tabi. Hinubog siya sa mga simpleng aral ng buhay. Ang pagmamahalan sa loob ng kanilang tahanan ay nagbigay kay Andre ng lakas ng loob upang harapin ang mundo sa kabila ng mga hamon. Sa baryo, maraming tumulong kay Andre upang magpatuloy. Isa sa mga naging malaking impluwensya sa kanyang buhay ay si Mang Lando, isang matandang karpintero na kilalang masinop at maingat sa trabaho. Minsan, habang naglalaro sa bakuran, napanood ni Andre si Mang Lando na abala sa paggawa ng maliit na bangko. Mula noon, hindi na siya nag-atubiling magtanong at tumulong. "Gusto mo bang matuto?" tanong ni Mang Lando sa kanya isang araw. Tumango si Andre at sa simpleng sagot na iyon, nagsimula ang isang hindi inaasahang pagkakaibigan. Sa ilalim ng gabay ni Mang Lando, natutunan ni Andre ang mga pangunahing kaalaman sa pagkakarpintero. Natutunan niyang sukatin ng maayos ang kahoy, gumamit ng lagari at magpako ng maayos. Mahinahon si Mang Lando sa pagtuturo. Kapag nagkakamali si Andre, hindi niya ito sinisigawan. Sa halip, binibigyan niya ng pagkakataong ulitin ang proseso hanggang magawa ito ng tama. Minsan, inabot sila ng maghapon sa paggawa lamang ng isang simpleng lamesa, pero hindi iyon alintana ni Andre. Para sa kanya, bawat hakbang ay isang bagong kaalaman at bawat kaalaman ay isang tagumpay. Ang mga natutunan niya kay Mang Lando ay nagpatibay sa kanya hindi lamang sa kakayahan, kundi pati na rin sa pananaw. Natutunan niyang maging maingat, masinop at responsable. Hindi niya alintana kung ang ginagawa niya ay maliit o hindi kasing ganda ng gawa ng iba. Ang mahalaga, natututo siya at unti-unting nabubuo sa kanyang isipan ang isang pangarap. Isang araw, nais niyang magkaroon ng sariling tindahan ng mga kagamitan sa pagkakarpintero. Gusto niyang ipakita sa lahat na kaya niyang magtagumpay sa kabila ng kanyang kondisyon. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ng kanyang mga magulang ang positibong pagbabago kay Andre. "Iba na ang lakad ng anak natin," napansin ni Rosa isang umaga habang pinagmamasdan ang anak na papunta sa bahay ni Mang Lando. "Para bang may gustong patunayan?" Tumango si Nestor. Alam nilang hindi madali ang buhay para kay Andre, pero kitang-kita nila ang pag-usbong ng bagong pag-asa sa mga kilos at salita ng kanilang anak. Ang kanilang walang sawang suporta na sinamahan ng mga aral ni Mang Lando ay nagbigay kay Andre ng pundasyon upang magsimulang mangarap ng mas malaki. Isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakarating sa baryo ang balita na may hiring sa isang mall sa kalapit na bayan. Naghahanap ang isang department store ng mga salesperson para sa kanilang footwear section. "Andre, bakit hindi mo subukan?" tanong ni Rosa habang hawak ang flyer mula sa kapitbahay. "Kaya mo yan, anak," dagdag ni Nestor. Bagamat may kaunting alinlangan si Andre, pinili niyang subukan ang pagkakataon.
Inihatid siya ng kanyang mga magulang sa mall at sa unang pagkakataon, pumila siya kasama ng iba pang aplikante. Sa una, medyo kinakabahan si Andre. Hindi niya alam kung matatanggap siya, pero inalala niya ang mga itinuro ni Mang Lando. Ang maging maingat at responsable. Sa harap ng hiring manager, sumagot siya ng maayos. Ipinaliwanag niya na hindi pa siya gaanong sanay, pero handa siyang mag-aral at magtrabaho ng maigi. Nagulat ang hiring manager sa kanyang pagiging bukas sa pagkatuto. At sa huli, si Andre ay tinanggap bilang isang salesman. Sa pag-uwi ng baryo, masayang ibinalita ni Andre sa kanyang pamilya ang kanyang bagong trabaho. Ang balitang ito'y mabilis na kumalat at hindi nagtagal, ang buong baryo ay nagsimulang mag-usisa. Narinig mo na ba? Natanggap si Andre sa mall. Bulong ng ilang kapitbahay sa isa't isa. Ang dating bata na kanilang kilala bilang simpleng masayahin ay ngayon ay papasok na sa mas malaking mundo. Para sa karamihan, ito'y isang inspirasyon. Kung si Andre, na may mga hamon sa buhay, ay nagawang makapasok sa ganitong trabaho, ano pa kaya ang kaya nilang gawin? Sa tulong ng kanyang pamilya at ng baryo, nagsimulang maghanda si Andre para sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Nagbigay ng payo si Mang Lando. Andre, tandaan mo lang ang mga natutunan mo. Huwag kang matakot sa mga bagong bagay. Kung kaya mong maglagari ng tuwid at magpako ng maayos, kaya mo rin magbenta ng sapatos. Tumango si Andre at sa kauna-unahang pagkakataon, bumitaw siya ng malakas na, "Salamat." Alam niyang mahaba pa ang daan, pero isa itong hakbang patungo sa katuparan ng kanyang pangarap. Sa unang araw pa lamang ng trabaho ni Andre, ramdam na agad niya ang kakaibang bilis at dami ng tao sa loob ng mall. Mas malaki at mas magulo ito kumpara sa tahimik na baryo na kanyang kinalakihan. Ngunit hindi iyon naging hadlang sa kanyang pagkatuto. Sa tulong ng mga katrabaho niyang sina Paula at Lemuel, unti-unting nasanay si Andre sa bagong kapaligiran. Si Paula ay masayahing dalaga na mahusay sa customer service, habang si Lemuel naman ay kalmado at marunong magpaliwanag ng mga detalye tungkol sa mga produkto. Sa unang linggo pa lang ay natuwa na si Paula sa pagiging maagap ni Andre. Andre, ang bilis mong makaalam ha? Kahapon lang tinuruan kita kung paano magbigay ng resibo. Ngayon, parang ilang taon mo na itong ginagawa. Biro ni Paula. Ngiti lang ang isinagot ni Andre, ngunit bakas sa kanyang muka ang tuwa. Ganon din si Lemuel na natuwa sa pagiging maingat ni Andre sa pag-aayos ng mga display ng sapatos. Sigurado ako, magiging paborito ka ng mga customer, sabi nito sa kanya. At hindi nga nagtagal, nagkaroon si Andre ng mga loyal na customer. May ilang nanay na pabalik-balik upang bilhan ang kanilang mga anak ng sapatos. Si Andre ang hanapin mo, siya ang magaling tumulong sa pagpili. Wika ng isang customer sa kapwa mamimili. Dahil sa pagiging mabait at masinop ni Andre, natutunan niyang paano magbigay ng tamang payo sa mga mamimili. Mas maganda po siguro ito para sa mga lakad nyo araw-araw. Marahan niyang sabi sa isang customer na pumiling bumili ng rubber shoes. Ang kanyang mga mungkahi ay laging may kalakip ng ngiti at ang ganitong ugali ang nagustuhan ng mga bumibili. Ngunit hindi laging maayos ang araw. Isang tanghali, dumating ang isang customer na kilala sa pagiging mapangmata. Si Mr. Enrico, isang negosyante mula sa kalapit na syudad, ay may reputasyon bilang palaaway sa mga tindero. Walang pakundangan niyang nilapitan ang seksyon ng sapatos kung saan naroon si Andre at nagsimulang magtanong tungkol sa iba't ibang produkto. Si Andre, sa kabila ng kabang nararamdaman, ay mahinahong sumagot. Ito po sir, ay magaan sa paa at maganda po ang takbo ng tahi, ani Andre, habang pinapakita ang isang pares ng leather shoes. Ngunit sa halip na tanggapin ang paliwanag, tumaas ang boses ni Mr. Enrico. Ano bang alam mo? Mukha kang ang hindi sanay sa ganitong trabaho. Siguro puro mali ang sinasabi mo. Napahinto ang ibang customer sa paligid. Ilang staff ang napatingin,
ngunit hindi nila magawang magsalita. Si Paula at Lemuel ay malayo noon at walang pagkakataong tumulong. Si Andre naman, kahit halatang naiilang, ay mahinahon pa ring tumugon. Pasensya na po, sir. Ano po bang hanap nyo nang sa ganon ay matulungan ko kayo ng mas maayos? Hindi ito nagustuhan ni Mr. Enrico. Hindi mo nga alam ang sinasabi mo. Tapos nagmamagaling ka pa. Ayusin mo nga trabaho mo. Patuloy na sigaw nito. Habang nagaganap ang insidente, may isang babaeng nakamasid sa hindi kalayuan. Hindi ito agad napansin ni Mr. Enrico o ni Andre. Ngunit ang babaeng iyon ay si Miss Cassandra, ang may-ari ng mall. Isa siyang tahimik ngunit maimpluwensyang babae na kilala sa patas na pamamahala sa kanyang negosyo. Nang makita niya kung paano sinisigawan si Andre, tumayo siya mula sa kanyang mesa sa mezzanine at bumaba sa sales floor. Hinintay niyang matapos magsalita si Mr. Enrico bago siya nagsalita. Excuse me? Malumanay ngunit madiing sabi ni Miss Cassandra. Napatingin si Mr. Enrico at napansin ang presensya ng babaeng naka-business suit. Anong kailangan nyo? Tanong niya, tila hindi alam kung sino ang kausap. Ako ang may-ari ng mall na ito, sagot ni Miss Cassandra. At hindi ko hahayaang maliitin mo ang isa sa mga empleyado ko. Napatingin si Andre kay Miss Cassandra. Halatang nagulat at tila hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang bawat tao dito ay karapat-dapat ng respeto, patuloy ni Miss Cassandra. Hindi mo pwedeng bastusin ang aking staff, lalo na kung hindi ka pa sigurado sa sinasabi mo. Napanganga si Mr. Enrico. Hindi niya inaasahang may papalag sa kanya, lalo na sa harap ng maraming tao. Agad niyang iniwasan ang tingin ni Miss Cassandra. Nagsalita ng mahinang pasensya na at umalis ng tindahan. Naiwan si Andre na tila naubusan ng salita. Lumapit sa kanya si Miss Cassandra at tinitigan siya sa mata. Andre, tama ang ginawa mo. Mahinahon ka pa rin kahit tinataas-taasan ka ng boses. Magandang asal yan at nararapat kang respetuhin ng kahit sino. Hindi maipaliwanag ni Andre ang nararamdaman. Masaya siya, ngunit kasabay nito'y may halong hiya dahil sa insidente. Salamat po, mahinang sabi niya. Ngumiti si Miss Cassandra. Ituloy mo lang ang ginagawa mo, Andre. Nararapat lamang na igalang ka. Pagkatapos ng insidenteng iyon, muling bumalik ang tahimik na trabaho sa tindahan. Ngunit nag-iwan ng marka sa lahat ang pangyayaring iyon. Ang iba pang staff na noon ay nag-aalinlangan sa kakayahan ni Andre ay nagkaroon ng bagong respeto sa kanya. Ang mga customer naman ay lalo pang natuwa sa kanyang serbisyo. Sa kabila ng mga hamon, nanatiling matatag si Andre. Hindi siya nakipag-away, hindi siya nawala sa tamang asal. At sa halip ay ipinakita niya kung paano harapin ang mga ganitong sitwasyon ng may dignidad. At mula noon, si Andre ay hindi na lamang basta isang salesman. Sa mata ng marami, siya ay naging isang simbolo ng tiyaga, respeto, at pagkakaroon ng paninindigan kahit sa harap ng hirap. At si Miss Cassandra, na nagpakita ng suporta sa kanya, ay naging inspirasyon din ng mga empleyado sa tindahan. Ang insidenteng iyon ay isa lamang sa maraming pagsubok na pagdaraanan pa ni Andre sa kanyang paglalakbay, ngunit malinaw na. Sa bawat hamon, may pagkakataon siyang magpakita ng kabutihan at sipag na magdadala sa kanya sa mas matataas pang tagumpay. Dahil sa ipinamamalas na kasipagan, kabutihan at maayos na pag-uugali ni Andre, naisip ni Miss Cassandra na ito ang tamang panahon upang bigyan siya ng mas maayos na pagkakataon sa trabaho. Isang araw, matapos ang kanilang regular na staff meeting, nilapitan niya si Andre. Andre, gusto kong malaman mo na natutuwa ako sa iyong dedikasyon at sipag, ani Miss Cassandra. Simula ngayon, ikaw na ang senior salesman ng ating tindahan. Hindi makapaniwala si Andre sa kanyang narinig. Ako po, senior salesman? Tanong niya na may halong tuwa at kaba. Tumango si Miss Cassandra. Oo, nakikita ko ang malasakit mo sa mga customer
at ang positibong impluensya mo sa iyong mga kasamahan. Karapat-dapat kang ma-promote. Kasama ng promosyon na ito ang mas mataas na sahod at ilang benepisyo. Bukod sa karagdagang kita, magkakaroon na rin si Andre ng regular na training sessions upang mas mapalawak ang kanyang kaalaman sa mga produkto at serbisyo. Laging nandito ang kumpanya para suportahan ka, dagdag pa ni Miss Cassandra. Gusto kong mas makita mo pa ang potensyal mo. Alam kong kaya mo. Ang balitang ito ay agad na kumalat sa buong tindahan. Maraming kasamahan ni Andre ang natuwa para sa kanya. Si Paula, na simulat sa pool ay naging mabuting kaibigan niya, ay nagbigay pa ng isang maliit na regalo. A notepad na may nakasulat na Andre, ang huwarang salesman. Si Lemuel naman ay agad siyang binati at sinabing, "Nako, kailangan mo na sigurong maghanda ng bagong uniform, Andre. Senior ka na eh." Pero higit sa lahat, nakita ng karamihan sa tindahan ang mabuting puso ni Andre. Hindi siya naging mayabang kahit pa na-promote siya. Sa halip, mas pinili niyang tulungan ang iba pang bagong empleyado na maunawaan ang kanilang trabaho. Kung kaya ko, kaya mo rin. Madalas niyang sabihin sa mga baguhan. Ang simpleng kilos niya na ito ang nagbunsod upang unti-unti siyang tingalain bilang isang huwaran. Si Andre, napaka-humble niyan, napakasipag pa. Maririnig mula sa ilang empleyado kapag tinatanong kung sino ang pinakamagandang pamarisan sa tindahan. Samantala sa bahay, hindi maitatago ang galak ng kanyang mga magulang nang marinig ang balita. Natanggap kang senior salesman? Napakaganda namang balita niyan, anak. Sigaw ni Rosa habang niyayakap ang kanyang anak. Si Nestor, na tahimik lang ngunit puno ng emosyon, ay simpleng pumalakpak at nagsabing, "Sabi ko sa iyo, anak, darating ang araw na makikita rin nila ang husay mo." Hindi lang sahod ang nabago para kay Andre. Higit sa lahat, nabago ang kanyang pananaw sa sarili. Kung noon, may mga pagkakataong nag-aalinlangan siya sa kanyang kakayahan dahil sa kanyang kondisyon. Ngayon ay natutunan niyang mas tingnan ang sarili bilang isang taong kayang mag-ambag ng malaki. Ang kumpiyansang ito ay nagsilbing motibasyon upang mas pagbutihin pa ang kanyang trabaho. Sa baryo, unti-unti ring naramdaman ang epekto ng tagumpay ni Andre. Ang mga kabataan na dati pasulyap-sulyap lamang tuwing siya'y dadaan sa kalsada, ngayon ay palihim ng nagpapakita ng paghanga. Kung si Kuya Andre nga nakaya, bakit tayo hindi? Wika ng isang binatilyo sa kanyang mga kaibigan habang nagkukumpulan sa tindahan. Hindi nagtagal, may ilang bata sa baryo ang lumapit kay Andre upang humingi ng payo. "Kuya, paano ba maging masipag tulad mo?" tanong ng isang batang lalaki na nagdadala ng basket ng prutas. Simple lang ang sagot ni Andre. Tiwala lang sa sarili. Lahat tayo may kakayahan. Kahit maliit ang simula, ang mahalaga, may ginagawa kang tama. Ang ganitong payo ay nagbigay inspirasyon hindi lamang sa mga bata, kundi pati na rin sa kanilang mga magulang. Ang mga simpleng pangarap ng mga tao sa baryo ay biglang nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Ang determinasyon ang susi upang maabot ang kahit na anong layunin sa buhay. Dahil sa mga karanasang ito, lalong sumidi ang pagmamahal at respeto ng baryo kay Andre. Hindi na lang siya kilala bilang batang may Down syndrome. Siya na ngayon si Andre, ang binatang puno ng pangarap at husay, ang huwarang empleyado, ang inspirasyon ng kanyang baryo. At sa likod ng lahat ng ito ay ang kanyang pamilya na nanatili sa kanyang tabi mula pa noong una, at si Miss Cassandra na naniwala sa kanyang kakayahan. Sa kanilang suporta at sa kanyang sariling pagpupursige, napatunayan ni Andre na ang tagumpay ay hindi lamang para sa mga perpekto. Ito ay para sa mga taong may tiwala sa sarili at handang magsikap sa kabila ng mga hamon. Lumipas ang mga linggo mula nang ma-promote si Andre bilang senior salesman at kapansin-pansin ang unti-unting pagbabago sa tindahan. Mas maraming customer ang dumadagsa sa seksyon ng sapatos. Karamihan ay nagbabalik-balik dahil sa maayos na serbisyo. Lahat ng ito'y ikinatuwa ni Miss Cassandra
na sa tuwing may pagkakataon ay hindi nakakalimot na purihin si Andre sa harap ng iba pang empleyado. "Tingnan nyo si Andre," sabi niya minsan sa staff meeting. "Masipag, magalang at maaasahan. Gusto kong lahat kayo ay matulad sa kanya." Ngunit hindi lahat ay natuwa sa pagkilala ni Miss Cassandra kay Andre. Si Mr. Enrico, na minsan nang napahiya sa harap ni Andre, ay lalong nagkaroon ng sama ng loob. Bagamat nagtatrabaho na ngayon sa ibang departamento, hindi pa rin niya makalimutan ang araw na pinagsabihan siya ni Miss Cassandra dahil sa kanyang masamang pag-uugali. At ngayon, tuwing naririnig niyang pinupuri si Andre, parang bumibigat ang kanyang dibdib. Bakit siya? Anong meron siya na wala ako? Tanong niya sa sarili. Isang araw, sa kanyang sariling palapag, napag-isipan ni Mr. Enrico ang isang plano. Sa kanyang palagay, masyado ng pabor kay Andre si Miss Cassandra. Ang bawat galaw ni Andre ay parang laging tama sa paningin ng kanilang boss. Hindi makatarungan, wika niya. Dapat siya ang pinupuri. Siya ang matagal ng empleyado sa mall. Siya ang may koneksyon. Pero bakit mas napansin si Andre? Para kay Mr. Enrico, ito'y malinaw na agawan ng atensyon. "Hindi ko hahayaang mangyari ito," bulong niya sa sarili. Mula noon, sinimulan niyang pagmasdan ng bawat kilos ni Andre. Kapag walang tao, sinusubukan niyang lumapit at magpakitang mabait. "Uy, Andre," bati niya minsan, sabay abot ng malamig na inumin. "Mukhang busy ka ah. Balita ko, ang ganda ng benta mo kahapon." Sa una, natuwa si Andre. "Salamat po, sir." Masiglang sagot niya. Hindi niya alam na sa likod ng ngiting iyon ni Mr. Enrico ay isang masamang balak. Pagkatapos ng ilang araw ng pagpapakita ng bait, sinimulan ni Mr. Enrico ang kanyang plano. Tahimik niyang kinausap ang ilang empleyado mula sa iba't ibang seksyon. "Narinig niyo na ba yung tungkol kay Andre?" tanong niya. Tila sinasabing may alam siyang mahalagang impormasyon. Kapag nakuha na niya ang atensyon nila, magpapanggap siyang nag-aalangan bago tuluyang magsabi ng maling kwento. Sabi-sabi lang naman, pero parang hindi daw talaga siya marunong mag-ayos ng display. Baka nakikialam lang si Miss Cassandra kaya mukhang maganda yung performance niya. Nagsimula itong kumalat, isa-isa. Nagkaroon ng mga bulong sa iba't ibang bahagi ng mall. Sa break room, may mga staff na nag-uusap na tila may duda. "Narinig mo ba yung sabi ni Sir Enrico? Parang hindi daw talaga maayos si Andre. Baka naman sinuswerte lang talaga." Ang ilan sa kanila, bagamat walang malinaw na ebidensya, ay nadadala sa chismis. Sa halip na magtanong kay Andre ng direkta, nagpatuloy ang bulungan. Napansin ng iba pang manager na tila may tensyon sa pagitan ng mga empleyado. May ilan nang nagtatanong kung bakit laging si Andre ang pinupuri. Kahit pa hindi ito pinag-uusapan ng harapan, ang epekto ng mga chismis ay unti-unting nararamdaman. Si Andre, na noong unay masaya at puno ng tiwala sa sarili, ay nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Minsan, habang nag-aayos siya ng display, may naririnig siyang pagbulong sa likuran. Kapag tumingin siya, mabilis na umiwas ng tingin ng mga tao. Sa kabila nito, pinili ni Andre na huwag magtanong. "Siguro pagod lang sila," sabi niya sa sarili. Pero hindi tumigil si Mr. Enrico. Sa bawat pagkakataon, pinapalawak niya ang maling impormasyon. Minsan pa nga, hinintay niya si Andre matapos ang shift at sinabayan pa uwi. "Andre, mukhang marami kang ginagawa ha. Siguro nakakapagod din minsan, ano?" tanong niya na may pagkukunwari. "Oo nga po, pero ayos lang," simpleng sagot ni Andre. Nang maghiwalay sila ng daan, ngumiti si Mr. Enrico sa sarili. Para sa kanya, bawat pakikipag-usap kay Andre ay paraan upang magmukhang inosente siya sa mga kasamahan nila. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nilalayuan niya si Andre sa ibang empleyado. Ang kanyang layunin, masira ang reputasyon ni Andre at maibalik ang atensyon sa kanya. Ang maling impormasyon ay umabot hanggang sa ilang supervisor. May mga nagdadalawang isip na rin kung talagang deserving si Andre
sa kanyang posisyon. Bagamat hindi direktang umaabot kay Miss Cassandra, ang chismis, ang mga nag-aalinlangan ay unti-unting dumarami. Si Mr. Enrico naman, sa kabila ng kanyang kasalanan, ay tila kontentong napanood ang dahan-dahang pagbagsak ng tiwala ng mga tao kay Andre. Hindi pa ito ang katapusan ng plano ni Mr. Enrico. Ngunit para kay Andre, ang tahimik na pag-usbong ng ganitong chismis ay tila isang malamlam na ulap na nagsisimulang bumalot sa kanyang dating maliwanag na mundo. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin niya lubos na nauunawaan kung bakit tila nagbago ang pakikitungo ng ilan sa kanya. Wala siyang ideya na ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking plano na nagpapakita ng hangaring magapi ang kanyang paninindigan at kasipagan. Ilang linggo pa lamang mula nang kumalat ang mga chismis tungkol kay Andre nang makarating ito sa kaalaman ni Miss Cassandra. Sa una, hindi niya pinapansin ang bulong-bulungan dahil matibay ang tiwala niya kay Andre. Subalit, nang magpatuloy ang mga reklamo mula sa ibang supervisor, minabuti niyang magsagawa ng masusing internal audit sa departamento. Gusto niyang malaman kung may katotohanan nga ba ang mga aligasyon laban kay Andre. Ang layunin ng audit ay simple: alamin ang katotohanan at linisin ang pangalan ng sino mang napagbibintangan ng hindi tama. Nang ipaalam ito kay Andre, hindi niya maitago ang kaba. Bagamat alam niyang nagagawa niya ng tama ang kanyang trabaho, hindi maiwasang mag-alala ng isang taong sanay na makinig sa opinyon ng iba. Bakit kaya nila ginagawa to? Tanong niya sa sarili habang pinapakita ang inventory list sa mga auditor. Pinaalalahanan niya ang sarili na maging mahinahon. Ang totoo lang ang importante, sabi niya sa isip. Wala akong dapat ikatakot kung wala akong ginagawang masama. Pagdating ng araw ng audit, handa si Andre na ipakita ang lahat ng detalye. Isa-isa niyang pinakita ang kanyang mga sales record at ang mga resibo ng kanyang mga benta. Ipinakita niya kung paano siya nag-aayos ng display, kung paano niya sinusunod ang mga policy ng tindahan, at kung paanong regular niyang ini-endorse ang mga bagong produkto sa mga customer. Ito po ang record ko mula noong magsimula ako dito, mahinahon niyang sabi habang inilalapag ang mga papel sa harap ng mga auditor. Lahat po ng benta ko ay maayos na nakalog dito. Habang nagtatagal ang pagsusuri, lalong napansin ng mga auditor na walang anomalya sa kanyang mga records. Sa katunayan, hindi lang maayos ang kanyang trabaho. Ang kanyang sales performance ay mas mataas pa kaysa sa ilang kasamahan. Andre, sabi ng lead auditor, ayon sa mga resibo mo at sa inventory report, consistent kang nakakatugon sa targets. Malinaw ang mga records mo at wala kaming nakikitang problema sa trabaho mo. Sa puntong iyon, nagsimulang lumabas ang tunay na dahilan sa likod ng chismis. Sa pamamagitan ng masusing pagtatanong, nalaman ng team na ang mga maling impormasyon ay nagmula kay Mr. Enrico. Isa sa mga empleyado na naimpluwensyahan ni Mr. Enrico ang umamin na narinig lamang niya ang sinasabi nito. Sa bawat hakbang ng audit, mas naging malinaw na ang mga akusasyon kay Andre ay gawa-gawa lamang. Maging ang mga supervisor na dati may alinlangan ay unti-unting bumaligtad. Nagtataka kung bakit nila agad pinaniwalaan ang mga bali-balita. Nang matapos ang audit, agad na tinawag ni Miss Cassandra si Mr. Enrico para sa isang formal na pagpupulong. Hindi na nito naitago ang kaba, lalo't alam niyang may posibleng parusa kung mapatunayan ang kanyang kasalanan. Mr. Enrico, malumanay ngunit mariing sabi ni Miss Cassandra, lumabas sa internal audit na ang mga akusasyon mo laban kay Andre ay walang basehan. Inilagay mo sa alanganin ang reputasyon ng isang masipag na empleyado. Nagpaliwanag si Mr. Enrico, pilit na pinagtatakpan ang kanyang sarili. Hindi ko naman intensyon na siraan siya. Narinig ko lang din ng ibang staff kaya ko lang nasabi, ngunit bago pa siya makatapos, sinagot siya ni Miss Cassandra. Bilang isang senior staff, alam mong may responsibilidad kang mag-verify ng mga impormasyon bago mo ito ipakalat.
Pero sa halip, pinili mong magkalat ng maling balita. Malinaw na hindi lang ito simpleng pagkakamali. Sa kabila ng kanyang pag-aangkin ng kawalang malay, nanatiling matatag si Miss Cassandra. Ipinakita niya ang resulta ng audit at ipinaliwanag na ang aksyon ni Mr. Enrico ay malinaw na paninirang puri. Nakakadismaya, wika ni Miss Cassandra, na sa halip na magtulungan kayo ng mga kasamahan mo, ikaw pa ang nagdulot ng gulo. Hindi ito ang uri ng ugali na kailangan sa kumpanyang ito. Samantala, nang marinig ni Andre ang naging resulta ng audit, nagkahalong emosyon ang kanyang naramdaman. Napaluha siya hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawang dulot ng paglilinaw sa kanyang pangalan. Napagtanto niya na ang sipag at katapatan ay laging magbubunga ng mabuti sa huli. Masaya rin si Miss Cassandra na nasira na ang chismis at bumalik ang tiwala ng mga tao kay Andre. Andre, ito ang dahilan kung bakit patuloy akong naniniwala sa iyo. Sabi niya, patuloy ka lang magtrabaho ng maayos at hindi mo na kailangang patunayan pa ang sarili mo sa kahit sino. Ang kinalabasan ng audit ay hindi lamang pag-alis ng duda sa kakayahan ni Andre. Ito rin ay nagbigay diin sa halaga ng pag-iingat sa salita at ugali. Ang mga empleyado, lalo na ang mga supervisor, ay natutong maging mas maingat sa paniniwala sa mga sabi-sabi. Dahil dito, ang tingin nila kay Andre ay hindi na lamang isang simpleng kwento ng tagumpay. Ito ay kwento rin ng pananampalataya sa sarili at paninindigan sa kabila ng pagsubok. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nanatiling mapagpakumbaba si Andre. Patuloy siyang nagtrabaho ng masigasig, patuloy na nagbibigay ng ngiti sa mga customer, at patuloy na nagsisilbing inspirasyon hindi lamang sa kanyang mga kasamahan, kundi pati na rin sa buong baryo na kanyang pinagmulan. Sa dulo, napatunayan ni Andre na ang katotohanan at kabutihan ay laging mananaig, gaano man kalaki ang ginawang paninira ng iba. You said, makalipas ang ilang araw, matapos ang masusing audit, handa na si Miss Cassandra na tapusin ang usaping bumalot sa departamento. Inilabas niya ang mga resulta ng pagsusuri na naglilinaw kung sino ang nagpakalat ng maling impormasyon at kung sino ang tunay na may problema. Tila nabunutan ng tinik ang buong team nang makita ang ebidensya, mga detalyadong tala, testimonya ng mga empleyado, at konkretong resulta ng benta ni Andre. Lahat ng ito'y nagpapatunay na malinis ang pangalan ni Andre at walang batayan ang mga paratang laban sa kanya. Ang mas nakakagulat, malinaw na ipinapakita ng mga tala na si Mr. Enrico ang nag-umpisa ng maling chismis. Agad na nagpatawag si Miss Cassandra ng pulong kasama ang lahat ng miyembro ng departamento. Wala ni isa ang nag-atubiling dumalo, dahil alam nilang ito na ang pagkakataon para marinig ang katotohanan. Habang pumapasok ang mga empleyado sa conference room, ramdam ang tensyon sa ere. Lahat ng matay na sa bawat galaw ni Miss Cassandra. Nakalmado, ngunit may bigat ang pananalita nang magsimula siyang magsalita. Salamat sa inyong pagdalo, wika niya. Ngayong araw na ito, nais kong ipaalam sa inyo ang mga nalaman namin mula sa isinagawang audit. Inilahad niya ang mga ebidensyang nagpapakita ng consistent na mataas na performance ni Andre. Andre, bigkas ni Miss Cassandra, ang mga tala mo ay malinaw na nagpapakita ng iyong pagiging masinop at tapat sa trabaho. Sa kabila ng mga alegasyon laban sa iyo, nanatili kang mahinahon at itinuloy mo ang iyong gawain ng may dignidad. Iyan ang klase ng empleyado na nararapat dito sa ating mall. Habang sinasabi ito ni Miss Cassandra, napatingin ang iba sa direksyon ni Andre. Karamihan sa kanila ay nahihiya dahil sa mga maling hinala. Ang ilan ay nagpalakpak bilang suporta, na tila nagpapatunay ng paggalang sa kanya. Si Andre naman, bagamat halatang emosyonal, ay tahimik lamang na nakikinig. Hindi siya sanay sa ganitong atensyon, ngunit batid niyang mahalagang sandali ito. Samantala, patuloy ni Miss Cassandra, lumabas din sa aming pagsisiyasat na ang mga akusasyon laban kay Andre ay walang basehan at sadyang inimbento.
Ang mga pahayag na ito ay nagmula kay Mr. Enrico. Sa puntong ito, tila lahat ng uloy sabay-sabay na napalingon kay Mr. Enrico, na tahimik na nakaupo sa isang sulok. Nagkaroon ng bahagyang bulong-bulungan sa loob ng silid at halata sa muka ni Mr. Enrico ang pagkabahala. Tumango si Miss Cassandra, halatang inaasahan na niya ang reaksyon ng lahat. Ang ganitong klase ng pag-uugali ay hindi natin pwedeng palampasin. Walang lugar sa ating kumpanya para sa paninirang puri at kawalang respeto. Walang paligoy-ligoy si Miss Cassandra nang sabihin ang desisyon ng management. Mr. Enrico, dahil sa iyong mga ginawang aksyon na sumisira sa integridad ng ating departamento, natanggal ka na sa iyong posisyon. Mangyaring makipag-ugnayan sa HR para sa mga susunod na hakbang. Biglaang natahimik ang buong kwarto. Walang sino man ang umalma sa desisyon. Isa-isang nagsimula ang mga tao na tingnan si Andre nang may bagong paggalang. Ang mga supervisor at kawani na dating nagdududa sa kanya ay ngayoy bumalik ang tiwala. Nang tuluyang makaalis si Mr. Enrico sa silid, muling nag-usap si Miss Cassandra. Sa kabila ng lahat ng nangyari, gusto kong iparating na ang modelo ng ating kumpanya ay nakasalalay sa sipag, integridad, at respeto sa isa't isa. At sa pagkakataong ito, nais kong purihin si Andre bilang halimbawa ng mga halagang ito. Siya ang model employee ng ating mall. Pagkarinig nito, nagpalakpakan ng lahat. Si Paula at Lemuel, na matagal ng kakampi ni Andre, ay nanguna sa pagbati. Andre, karapat dapat ka talaga, ani Paula. Sabay ngiti. Si Lemuel naman ay nagpatawa. Naku, baka kailangan mo nang magpa-party para sa amin. Senior model employee ka na eh. Halatang gumaan ang pakiramdam ng lahat matapos marinig ang papuri ni Miss Cassandra. Nagkaroon ng bagong sigla ang departamento at parang natanggal ang alita na dulot ng mga chismis. Mula noon, lalo pang gumanda ang samahan ng mga empleyado. Si Andre, na dating tahimik at masigasig lang sa trabaho, ay naging sentro ng pagkakaisa ng grupo. Lumapit sa kanya ang ibang empleyado, nagtatanong ng tips sa pagbebenta, at nagiging masaya ang usapan kapag siya ang kasama. Hindi rin nagtagal, pati ang mga customer ay mas lalong nahikayat na bumalik dahil ramdam nila ang mabuting relasyon sa loob ng tindahan. Si Andre, na ngayon ay mas tiwala na sa sarili, ay lalong naging masaya sa kanyang ginagawa. Sa tuwing may bagong produkto, excited siyang ipakita ito sa mga mamimili at kahit kailan ay hindi siya tumigil sa pagbibigay ng pinakamahusay na serbisyo. Sa huli, ang pangyayaring ito ay nagbigay ng mahalagang aral hindi lamang kay Andre kundi pati na rin sa kanyang mga kasamahan. Pinakita ni Andre na hindi kailangang sumagot ng masama sa masama. Sa halip, mas epektibo ang pagtutok sa trabaho, pagpapakita ng kabutihan, at pagiging matapat. Sa pamamagitan ng kanyang kilos, napatunayan niyang ang tagumpay ay hindi tungkol sa kung gaano kaingay o kung gaano kalaki ang koneksyon mo, kundi kung paano ka magtrabaho ng maayos at may respeto sa iba. Hindi na muling bumalik si Mr. Enrico sa mall, ngunit ang kanyang masamang impluensya ay tuluyan ng nawala. Sa bawat bagong araw, si Andre ang naging simbolo ng sipag, dedikasyon, at mabuting asal. Ang buong team ay patuloy na nagkakaisa, at sa bawat galaw nila, nararamdaman ang positibong pagbabagong dala ng halimbawa ni Andre. Sa huli, napatunayan na ang pagiging tapat at masipag ang tunay na susi sa tagumpay. Dahil sa kanyang tagumpay sa trabaho, unti-unting nakaipon si Andre ng pera. Sa tulong ng kanyang pamilya at sa maingat na paghawak niya sa kanyang sweldo, nakapagtabi siya ng sapat upang matupad ang isa sa mga matagal na niyang pangarap, ang magkaroon ng sariling tindahan. Gusto kong magtayo ng negosyo, minsang sinabi niya sa kanyang ina. Si Rosa, na laging nakaalalay sa kanya, ay natuwa ngunit nagpaalala. Anak, malaking responsibilidad ang pagkakaroon ng tindahan. Pero kung ito ang pangarap mo, susuportahan ka namin.
Tumango si Nestor sa likuran. Kaya mo yan, Andre, sabi niya. Napakita mo na sa trabaho mo kung gaano ka kasipag. Sigurado akong kaya mo ring pangasiwaan ang sariling negosyo. Sa isang sulok ng baryo, may maliit na lote na matagal nang walang nakatayo. Matagal nang balak ni Andre itong bilhin. At sa wakas, nakuha niya na rin. Dahil sa simpleng pamumuhay nila sa baryo at sa disiplina ni Andre sa paggastos, nakaya niyang bilhin ang lote gamit ang perang inipon niya mula sa kanyang sahod at bonus sa mall. Sa bawat hakbang ng pagbili, mula sa pakikipag-usap sa may-ari ng lupa hanggang sa opisyal na paglipat ng titulo. Damang-dama niya ang kahalagahan ng bawat sentimo na kanyang pinagpaguran. Simula na ito ng mas malaking hamon, sabi niya sa sarili, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Dahan-dahang tinayo ni Andre ang kanyang tindahan. Simple lang ang simula. Isang maliit na shop na may kahoy na istante at isang maliit na counter. Ngunit sa bawat pako at kahoy na ginamit, maalala niya ang mga aral ni Mang Lando, ang maging maingat, masinop at matiyaga. Sa tulong ng kanyang mga natutunan sa mall, alam niya kung paano ayusin ang display at kung paano makipag-usap ng maayos sa mga magiging suki. Ang tindahan ko ay parang extension ng trabaho ko dati, wika niya sa isang kaibigan. Pero sa pagkakataong ito, ako na ang may-ari. Nang una itong magbukas, kakaunti pa lamang ang mga bumibili. Iilan lang sa mga kapitbahay ang bumisita, ngunit si Andre ay hindi nawalan ng pag-asa. Araw-araw, maaga siyang nagbubukas ng shop, nililinis ang mga sapatos na nakadisplay, at malugod na binabati ang sino mang dumadaan. Unti-unti, ang kanyang pasensya at sipag ay nagsimulang magbunga. Mula sa ilang suki, nadagdagan ito ng mga tao mula sa kalapit na barangay. Doon tayo kay Andre bumili ng sapatos. Mababait sila at maayos mag-asikaso, sabi ng isang customer sa kanyang kaibigan. Hindi nagtagal, nagkaroon na ng mga pabalik-balik na customer na natutuwa sa kalidad ng produkto at sa mabuting serbisyo. Isang araw, habang abala si Andre sa pagtutulak ng bagong delivery ng sapatos papasok sa tindahan, laking gulat niya nang makita si Miss Cassandra na nakatayo sa labas ng kanyang shop. Ma'am Cassandra, ano pong ginagawa ninyo dito? Bungad ni Andre. Ngumiti si Miss Cassandra. Napadaan ako, Andre. Narinig ko na may sarili ka ng tindahan. Gusto kong makita. Hindi maitago ni Andre ang saya. Tuloy po kayo, ma'am. Paanyaya niya. Sa loob, sinimulan niyang ipakita ang mga sapatos na binebenta niya. Ipinakita niya rin ang simpleng layout ng tindahan, pati na rin ang maliit na ledger kung saan nakalista ang lahat ng kanyang benta. Simple lang po ito, ma'am, pero sinisikap kong maayos ang lahat, sabi niya. Habang iniikot ni Miss Cassandra ang tingin, nakita niya ang dedikasyon ni Andre. Andre, sabi niya, nakikita ko kung gaano ka nagsisikap dito. Alam ko kung paano ka magtrabaho at alam kong aalagaan mo ang tindahan na ito. Gusto kong tulungan ka. Napanganga si Andre. Ma'am, paano po? Tanong niya. Gagawin kitang isa sa mga supplier ko. Tugon ni Miss Cassandra. Makakakuha ka ng stock mula sa mall at hindi ka na mahihirapang maghanap ng mga dekalidad na sapatos. Alam ko ang kakayahan mo at gusto kong maging bahagi ng tagumpay ng tindahan mo. Hindi makapaniwala si Andre. Nangako si Miss Cassandra na tutulungan siyang magkaroon ng mas maayos na supply line. Isang bagay na dati iniisip niyang malabong mangyari. Ngayon, may bagong sigla si Andre na lalo pang pinatatag ng suporta ng kanyang dating boss. Dahil dito, lalong umunlad ang tindahan ni Andre. Unti-unting lumaki ang customer base niya, hindi lamang sa baryo, kundi pati na rin sa mga kalapit na lugar. Dumadagsa ang mga tao upang makita ang kanyang bagong stock. Naging daan ito upang mas dumami ang oportunidad sa baryo. Dahil sa pag-usbong ng negosyo, may mga kapitbahay si Andre na inalok niyang tumulong sa tindahan. Sama-sama tayo rito.
Sabi niya sa kanila. Kapag dumami ang customer, magtutulungan tayong lahat. Sa pamamagitan nito, nakalikha siya ng bagong hanapbuhay para sa mga kapitbahay na dati walang permanenteng trabaho. Hindi nagtagal, lumaganap ang balita tungkol kay Andre. Alam mo ba, si Andre na dating nagtatrabaho sa mall, may sarili ng tindahan ngayon. Ang daming bumibili. Kwento ng isang customer sa kapitbahay. Dumalaw pa ang lokal na barangay kapitan upang magpaabot ng pagbati. Andre, ikaw ang patunay na sa sipag at tiyaga, kayang umangat ng kahit sino. Wika ng kapitan. Sa mga simpleng salita ng mga taong malapit sa kanya, naramdaman ni Andre na hindi lamang siya negosyante. Siya'y inspirasyon. Mula sa isang simpleng pangarap, naging realidad ang tindahan ni Andre. Hindi lamang ito isang lugar ng negosyo. Isa rin itong simbolo ng sipag, determinasyon, at pagkakaroon ng tiwala sa sariling kakayahan. Sa kanyang baryo at maging sa kalapit na lugar, kilalang kilala na si Andre bilang isang negosyante na hindi lamang nagtagumpay, kundi nagdala rin ng pag-asa sa maraming tao. Hindi nagtagal matapos makilala ang tindahan ni Andre. Isang bagong hamon ang dumating sa baryo. Nabalitaan na may isang malaki at modernong tindahan ng sapatos ang nagbukas sa bayan. Hindi kalayuan sa lugar nila. Sa unang tingin, tila ordinaryong kompetisyon lamang ito. Ngunit nang malaman ni Andre na ang may-ari ng tindahan ay walang iba kundi si Mr. Enrico, napaisip siya kung ano ang magiging epekto nito sa kanyang negosyo. Ito na ba ang magiging katapusan ng tindahan ko? Tanong niya sa sarili. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas pinili niyang paghandaan ang bagong hamon na ito. Ang tindahan ni Mr. Enrico ay hindi pangkaraniwan. Malawak ito, moderno ang disenyo, at may mas malawak na seleksyon ng mga sapatos. Ginamit ni Mr. Enrico ang kanyang koneksyon upang makakuha ng mas murang mga produkto, dahilan upang maibenta niya ang mga ito sa mas mababang presyo. Mabilis na nakarinig si Andre ng mga reklamo mula sa ilan sa kanyang mga suki. Andre, sa bayan, halos kalahati ang presyo ng ganitong sapatos. Sabi ng isang customer, baka doon na lang ako bumili. Ang ilan, na dati pabalik-balik sa tindahan ni Andre, ay unti-unting nawala. Bagamat hindi ito madalas sabihin ng direkta, alam ni Andre na ang presyo ang pangunahing dahilan. Ngunit sa kabila ng ganitong balita, hindi nagbago ang paraan ng pagbebenta ni Andre. Mas pinili niyang tutukan ang kalidad ng serbisyo. Sa bawat bumibili sa kanya, sinisigurado niyang sila'y masaya at nasusulit ang kanilang pera. Mas mahal nga siguro ang presyo ko, pero siguradong tatagal ito, paliwanag niya sa mga natitirang suki. Naglalaan siya ng oras upang ipaliwanag ang mga materyales ng sapatos, kung paano ito alagaan, at kung bakit mas sulit ito sa mahabang panahon. Bukod dito, tiniyak niyang maayos ang tindahan. Malinis, maaliwalas, at may mga empleyadong laging nakangiti at handang tumulong. Kahit kaunti ang customer, siniguro niyang lahat ng pumupunta sa tindahan ay aalis na masaya at kontento. Napansin din ni Andre na maraming customer ang naghahanap ng kakaiba, mga sapatos na hindi makikita sa kahit saang tindahan. Minsan, habang nagpapahinga, naisip niyang bumalik sa kanyang baryo at kausapin ang mga lokal na artisan. May ilang magagaling na sapatero sa kanilang lugar na gumagawa ng mga handcrafted na sapatos, ngunit bihira silang makahanap ng merkado. Naisipan ni Andre na mag-alok ng partnership. Paano kung ilagay ko ang mga gawa ninyo dito sa tindahan? Tanong niya sa isang lokal na sapatero. Makakahanap kayo ng bagong customer at magkakaroon ako ng kakaibang produkto na hindi makikita sa tindahan sa bayan. Nagustuhan ng mga artisan ang ideya at hindi nagtagal, nagkaroon ng bagong linya ng mga sapatos si Andre. Mga produkto na hindi lamang maganda kundi may kwento rin ng lokal na paggawa. Naging hit ito sa mga dating customer. May ilang bumalik upang makita ang bagong koleksyon ni Andre. Iba talaga ang mga sapatos dito.
wika ng isang matandang babae. Mukhang tatagal at may sariling karakter, hindi katulad ng murang sapatos sa bayan. Isa-isang bumalik ang mga dating suki at nagdala pa sila ng bagong mga customer na interesado sa handcrafted na sapatos. Ang kanyang tindahan ay unti-unting naging kilala hindi lamang bilang lugar na may maayos na serbisyo, kundi pati na rin bilang isang lugar ng kalidad at kakaibang disenyo. Samantala, sa bayan, napansin ni Mr. Enrico na hindi ganap na nawala ang mga customer ni Andre. Kahit na may mababang presyo ang mga produkto niya, may mga tao pa ring bumibili sa tindahan ng kanyang dating katrabaho. Ano bang meron siya na wala ako? Tanong ni Mr. Enrico sa kanyang sarili. Hindi niya maunawaan kung bakit. Sa kabila ng kanyang mas murang presyo at mas malaking tindahan, ay hindi pa rin siya ang nauna sa isip ng lahat ng customer. Sa baryo, naging usap-usapan ang kasipagan ni Andre. Ang tindahan ni Andre, talagang pinarangalan ang baryo natin. Sabi ng isang lokal na opisyal, ipinakita niya na kahit maliit ang simula, kayang palakihin kung pagsisikapan. Ang tindahan ni Andre ay hindi na lamang isang negosyo. Ito'y naging simbolo ng pagsisikap, inobasyon, at pagiging maabilidad. Nagkaroon din ng positibong epekto ang kanyang relasyon sa mga artisan. Nagkaroon sila ng tuloy-tuloy na kita at mas kilala na ngayon sa kanilang mga produkto. Sa halip na pag-isipan ang pagbagsak, naging daan pa ang kompetisyon mula kay Mr. Enrico upang mas mapabuti ni Andre ang kanyang negosyo. Unti-unti, bumalik ang kumpiyansa ni Andre. Napatunayan niya sa kanyang sarili na hindi lamang mababang presyo ang hinahanap ng mga tao. Mas mahalaga ang kalidad, maayos na serbisyo, at ang kwento sa likod ng produkto. Ngayon, ang tindahan ni Andre ay hindi lamang nakatayo bilang isang negosyo. Ito rin ay naging bahagi ng pagkakakilanlan ng baryo at ng bawat taong sumuporta sa kanya. Ang tagumpay ng tindahan ni Andre ay mabilis na lumaganap sa kanilang lugar. Sa bawat araw na nagdaraan, mas dumarami ang mga parokyanong bumibisita sa kanyang tindahan upang bumili ng dekalidad na sapatos. Hindi lamang mga karaniwang residente ng baryo ang tumatangkilik, pati mga negosyante mula sa bayan ay napansin na ang tindahan ni Andre. Ang mga handcrafted na sapatos na gawang lokal na may kasamang maayos na serbisyo ay nagdala ng kakaibang reputasyon sa kanyang negosyo. Kaya't nang magkaroon ng taunang trade fair sa bayan, nagdesisyon si Andre na muling sumali upang maipakita ang pinakabago niyang koleksyon. Ang trade fair na ito ang naging pagkakataon upang ipamalas ng mga negosyante sa bayan ang kanilang mga produkto. Mula sa mga pagkain, kagamitan at iba't ibang kasuotan, lahat ay naglaban-laban upang makuha ang pinakamaraming parokyano. Si Andre, nakilala na ngayon bilang isang maabilidad at masipag na negosyante, ay muling nagdala ng kanyang mga obra. Sa bawat pares ng sapatos na nakadisplay, ramdam ang husay at pagmamahal sa paggawa. Sa bawat customer na lumalapit, palaging may ngiti si Andre at maayos niyang ipinaliwanag ang kwento sa likod ng bawat disenyo. Ang mga ito ang nagpatibay sa kanyang kredibilidad bilang isang negosyante na hindi lamang nagbibigay ng produkto, kundi pati ng karanasan. Nang matapos ang trade fair, inanunsyo ang mga nanalo sa iba't ibang kategorya. Nang banggitin ang pangalan ng tindahan ni Andre bilang panalo sa kompetisyon para sa pinakamahusay na produkto at serbisyo, nagpalakpakan ng mga tao. Maraming pamilyar na mukha mula sa baryo ang dumalo sa seremonya upang ipakita ang kanilang suporta. Maging ang mga artisan na tumutulong kay Andre sa paggawa ng sapatos ay naroon. Labis na proud sa kanilang kontribusyon sa tagumpay ng tindahan. Si Andre, sa kabila ng tagumpay, ay nanatiling mapagkumbaba. Ang tagumpay na ito ay para sa ating lahat. Wika niya sa harap ng madla. Ang bawat sapatos na ginawa namin ay nagmula sa puso at sipag ng ating komunidad. Dahil sa panalo, lalong dumami ang mga kumpanya at negosyong lumapit kay Andre. Ilan sa mga ito ay nag-alok ng partnership upang maipadala ang kanyang mga produkto sa mas malalaking merkado.
Andre, sabi ng kinatawan ng isang tanyag na kumpanya ng retail, gusto naming idagdag ang mga sapatos mo sa aming mga branches sa kalapit na probinsya. Ang ganitong klase ng craftsmanship ang hinahanap ng mga tao ngayon. Hindi lamang iyan, may ilan ding foreign buyers na nagpahayag ng interes sa kanyang mga handcrafted na sapatos. Hindi makapaniwala si Andre na mula sa isang maliit na tindahan sa baryo, ang kanyang mga sapatos ay posibleng makita na rin sa iba't ibang lugar sa bansa at maging sa ibang bansa. Sa kabila ng dami ng oportunidad, maingat pa rin si Andre sa pagpili ng kanyang mga partner. Hindi ko kayang magmadali, wika niya sa kanyang pamilya. Gusto kong mapanatili ang kalidad ng ating produkto at ayaw kong kalimutan ang mga tumulong sa akin mula sa simula. Naisip ni Andre na mas marami pang tao sa baryo ang nangangailangan ng trabaho. Kaya't sa halip na i-outsource ang production, naghahanap siya ng mga karagdagang artisan at trabahador mula sa kanilang lugar. Ang mga nakatanggap ng alok ni Andre ay labis ang pasasalamat. Andre, maraming salamat, sabi ng isang bagong empleyado. Matagal na kaming naghahanap ng oportunidad na tulad nito. Dahil dito, unti-unting bumuti ang kalagayan ng baryo. Mas maraming pamilya ang nagkaroon ng maayos na kabuhayan at lalong naging masigla ang ekonomiya ng lugar. Sa gitna ng lahat ng ito, muling bumalik si Miss Cassandra upang batiin si Andre sa kanyang tagumpay. Andre, wika niya, proud na proud ako sa iyo. Ikaw ang patunay na sa sipag, tiyaga, at tapat na serbisyo, kayang magtagumpay kahit sino. Napakaganda ng naging epekto mo hindi lamang sa negosyo, kundi pati na rin sa iyong baryo. Napatigil si Andre sa kanyang ginagawa at ngumiti kay Miss Cassandra. Ma'am Cassandra, malaking bahagi kayo ng tagumpay na ito. Kung hindi ninyo ako tinulungan noon, baka hindi ako narito ngayon. Tumango si Miss Cassandra at makikita sa kanyang muka ang saya sa nakikita niyang bunga ng pag-alalay kay Andre. Ngunit may isang hindi inaasahang pangyayari. Si Mr. Enrico, ang dating naging dahilan ng maraming problema sa tindahan ni Andre, ay muling lumapit sa kanya. Sa pagkakataong ito, dala niya ang kababaang loob na dati hindi niya naipakita. Andre, mahina niyang simula. Alam kong hindi maganda ang nagawa ko noon, pero ngayon gusto kong humingi ng tawad. Sana'y mapatawad mo ako. Tumango si Andre, ngunit nanatiling tahimik. Hindi nagtagal, ipinagpatuloy ni Mr. Enrico, kung papayag ka, baka pwede mo akong gawing supplier ng ilang raw materials. Kailangan ko rin ng hanap buhay. Tahimik na nag-isip si Andre. Alam niyang hindi madali ang magpatawad, lalo pat marami siyang pinagdaanan dahil kay Mr. Enrico. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa kapakanan ni Mr. Enrico, kundi para na rin sa kanyang sarili. Sige po, Mr. Enrico, wika niya. Pero sana sa pagkakataong ito, maging tapat tayo sa isa't isa. Nagpasalamat si Mr. Enrico at sa kanyang mga mata, makikita ang tunay na pagsisisi. Mula sa puntong iyon, patuloy na lumago ang tindahan ni Andre. Naging halimbawa siya ng isang taong hindi lamang nagtagumpay dahil sa kanyang kasipagan, kundi dahil din sa kanyang malasakit at pagpapatawad sa kapwa. Sa baryo, sa bayan, at sa mas malalayong lugar, kilala si Andre hindi lamang bilang isang negosyante, kundi bilang isang huwarang tao na nagpatunay na ang tagumpay ay nakukuha hindi lamang sa sipag, kundi pati na rin sa pag-iingat sa ugnayan sa mga tao sa paligid. Hindi nalingid sa buong baryo ang tagumpay ni Andre. Ang kanyang tindahan, na dati isang maliit na pwesto sa gilid ng baryo, ay isa na ngayong kilalalang pangalan hindi lang sa komunidad kundi pati sa mga karatig na lugar. Ang sipag, dedikasyon, at malasakit niya sa kanyang negosyo at mga tao ay hindi na lamang basta naririnig sa kwentuhan ng mga tao. Nasa mga opisyal na parangal na rin ito. Isang araw, tumanggap si Andre ng sulat mula sa lokal na pamahalaan. Nakasaad doon na sa nalalapit na selebrasyon ng barangay, siya ang napili nilang bigyan ng parangal bilang isang huwarang negosyante.
Napili ka dahil sa husay at sipag mong hindi lang nagpaunlad ng iyong negosyo, kundi nagdulot din ng positibong pagbabago sa ekonomiya ng ating komunidad, nakasaad sa liham. Hindi maitatago ni Andre ang kasiyahan habang binabasa ang liham sa kanyang pamilya. Hindi ko po ito magagawa kung wala kayo, sabi niya kay Rosa at Nestor. Napangiti ang kanyang mga magulang, proud na proud sa kanilang anak. Sa araw ng seremonya, naroon ang mga lokal na opisyal, mga mamamayan, at ang ilan sa kanyang mga kasamahan sa tindahan. Nang tawagin ang kanyang pangalan, tumayo si Andre at lumapit sa entablado. Ang kanyang simpleng suot ay naglalarawan ng kanyang mapagpakumbabang personalidad. Habang iniabot sa kanya ang plaque of recognition, palakpakan ng buong komunidad. Marami sa kanila ang kilala si Andre mula pa noong bata pa ito at makikita sa kanilang mga muka ang pagmamalaki. Hindi ko po ito magagawa kung wala ang suporta ng mga tao sa aking paligid, sabi ni Andre habang hawak ang kanyang parangal. Ang baryong ito ang nagbigay ng lakas at inspirasyon sa akin upang ipagpatuloy ang aking pangarap. Maraming salamat po. Bukod sa parangal, inimbitahan din si Andre na maging resource speaker sa mga seminar na inorganisa ng barangay para sa mga kabataan. Sa unay nag-aalangan siyang tumanggap ng imbitasyon. Hindi naman po ako sanay magsalita sa maraming tao, sabi niya kay Kapitan Vargas, ang punong barangay, ngunit hinimok siya ng kapitan. Andre, maraming kabataan ang nangangailangan ng inspirasyon. Ang kwento mo ay magbibigay sa kanila ng pag-asa at gabay sa pagtahak sa tamang landas. Sa kanyang unang seminar, ipinahayag ni Andre ang kanyang karanasan, kung paano siya nagsimula bilang isang simpleng empleyado sa mall, ang mga hamon na hinarap niya, at kung paano siya nagpatuloy sa kabila ng lahat. Hindi man bihasa sa public speaking, ang kanyang katapatan at sinseridad ang nagdala ng mensahe sa mga kabataan. Huwag kayong matakot mangarap, sabi niya. Ang tagumpay ay hindi makukuha sa isang iglap. Kailangan ng tiyaga, sipag, at higit sa lahat, tiwala sa sarili. Ang mga seminar na iyon ay naging regular na aktibidad sa baryo. Sa bawat pagdalo ni Andre, dumarami ang mga kabataang nakikinig at humahanga sa kanya. May mga nagtatanong pa ng personal na payo. Kuya Andre, paano po kung walang pera pang simula? Tanong ng isang binatilyo. Sagot ni Andre, magsimula ka kung anong meron ka. Hindi kailangang malaki agad. Ang mahalaga, may ginagawa kang hakbang papunta sa pangarap mo. Sa simpleng salita at kwento ni Andre, maraming kabataan ang nagsimulang mag-isip ng sarili nilang mga layunin sa buhay. Naging usap-usapan ang mga seminar na ito. At hindi nagtagal, lumabas ang kwento ni Andre sa isang lokal na pahayagan. Ipinakita ng artikulo ang kanyang buhay. Mula sa pagiging simpleng bata sa baryo na may pangarap, hanggang sa pagiging isang kilalang negosyante na nagbigay ng trabaho sa mga kababayan niya. Ang artikulo ay umani ng maraming positibong reaksyon mula sa mga mambabasa. Maraming nagpadala ng liham sa editorial ng pahayagan upang pasalamatan si Andre sa kanyang inspirasyong hatid sa komunidad. Ang kwento ni Andre ay patunay na ang sipag at malasakit ay nagdudulot ng tunay na pagbabago. Wika ng isa sa mga nagkomento. Dahil sa patuloy na tagumpay ng kanyang tindahan at sa dami ng mga customer, napag-isipan ni Andre na palakihin pa ang kanyang negosyo. Naisipan niyang magbukas ng isa pang sangay sa karatig na bayan. Naiisip ko pong dalhin ang produkto natin sa mas maraming tao, sabi niya kay Rosa at Nestor. Pero gusto ko rin pong panatilihin ang kalidad ng bawat sapatos na ibinibenta natin. Hindi lang basta paramihan ng tindahan, kundi siguraduhin na bawat sangay ay magpapakita ng malasakit at kalidad na kinalakihan natin. Sinimulan ni Andre ang pagpaplano. Hinanap niya ang mga karagdagang artisan sa baryo, nagsanay ng mga bagong empleyado at unti-unting inayos ang lugar na pagbubuksan ng bagong tindahan. Kasama pa rin sa kanyang plano ang pagkakaroon ng abot kayang mga presyo ng hindi isinasakripisyo
ang kalidad ng produkto. Hindi nagtagal, handa na ang lahat para sa paglulunsad ng kanyang bagong sangay. Habang tumatagal, mas lumilinaw ang misyon ni Andre. Hindi lamang para palaguin ang kanyang negosyo, kundi upang mag-iwan ng positibong epekto sa mga tao sa paligid niya. Ang kanyang kwento ay nagbigay ng bagong pag-asa sa baryo, at siya ay nagpatunay na ang sipag, malasakit at pananampalataya sa sarili ang tunay na susi sa tagumpay. Sa paglipas ng panahon, mas lalong nakilala si Andre hindi lamang sa baryo, kundi pati na rin sa karatig na lugar. Gayunpaman, hindi niya nakalimutan kung saan nagsimula ang lahat. Isang umaga, napagpasyahan niyang bumisita sa mall kung saan siya unang nagtrabaho bilang salesman. Dala ang ilang kahon ng mga sapatos mula sa sariling tindahan, nagbalik tanaw si Andre sa mga alaala ng kanyang unang trabaho. Mga araw na puno ng pagsubok, aral, at mga taong tumulong upang mabuo siya bilang isang mas maayos at mas matatag na tao. Pagdating niya sa mall, nagtungo siya sa footwear section. Marami pa rin ang dating muka. Si Paula, si Lemuel, at ang ilan pang mga kasamahan na tumulong sa kanya noong nagsisimula pa lamang siya. Andre! Bulalas ni Paula nang makita siya. Ang tagal mo nang hindi bumisita. Si Lemuel naman ay agad na nilapitan siya. Nakangiti at bakas sa muka ang tuwa. Parang kailan lang, no? Ani Lemuel. Dati, dito ka lang sa section na ito nag-aayos ng display. Ngayon, may sarili ka ng tindahan. Nagpasalamat si Andre sa mainit na pagtanggap. Inilabas niya ang mga sapatos mula sa kanyang daladalang kahon. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Sa lahat ng natutunan ko dito, sa suporta niyo noon. Kung wala kayo, baka hindi ko marating ang narating ko ngayon, sabi niya. Masaya niyang ibinahagi ang kanyang karanasan mula sa paglalakbay bilang simpleng tindero hanggang sa pagkakaroon ng saon ng sariling negosyo. Natutunan ko dito kung paano maging maingat, magbigay ng tamang serbisyo, at higit sa lahat, ang pagiging matiyaga. Ang mga aral na iyon ang bit-bit ko hanggang ngayon, dagdag ni Andre. Hindi lamang ito simpleng pagbisita. Muling binuksan ni Andre ang usapan tungkol sa mga bagong paraan ng pagbebenta at pakikitungo sa mga customer. Ibinahagi niya kung paano niya nagawang mapanatili ang kalidad ng serbisyo kahit pa lumago na ang kanyang tindahan. Nakinig ang mga dating kasamahan niya ng mabuti. Nakikita sa kanilang mga mata ang inspirasyong dala ni Andre. Para sa kanila, si Andre ay hindi na lamang dating katrabaho. Isa na siyang halimbawa na kayang maabot ang tagumpay kahit pa maraming balakid. Sa isang sulok, naroon si Miss Cassandra. Tahimik na pinapanood ang tagpong iyon. Nang magtama ang kanilang mga mata, tumango siya kay Andre at ngumiti. Maya-maya pa'y nilapitan siya nito. Andre, ani Miss Cassandra, hindi ako nagkamali noong pinagtanggol kita noon. Ngayon, kita mo kung saan ka nakarating. Isa kang inspirasyon, hindi lamang sa mga empleyado dito, kundi sa buong komunidad. Sa naging pag-uusap nila, napagdesisyonan ni Andre na maging mentor para sa mga bagong salesman sa mall. Sa tuwing may pagkakataon, bumabalik siya upang magbigay ng seminar o simpleng coaching session sa mga baguhan. Ipinaliwanag niya sa kanila ang halaga ng tapat na serbisyo, ng pakikinig sa pangangailangan ng customer, at ng pagiging maingat sa lahat ng gawain. Ang mga leksyon niya ay hindi lamang tungkol sa pagbebenta ng produkto, kundi pati na rin sa tamang pakikitungo sa mga tao. Mga ugaling natutunan niya sa mall at pinagyaman sa kanyang sariling negosyo. Ang mga bagong empleyado na dati kinakabahan at hindi sigurado sa kanilang trabaho ay natutong magtiwala sa kanilang kakayahan dahil kay Andre. Sa kabila ng mga ito, hindi nakatuon si Andre lamang sa sariling tagumpay. Nakipag-ugnayan siya sa ibang negosyo upang makapagbigay ng mas maraming trabaho sa kanilang lugar. May mga artisan na dati tila walang direksyon, ngunit ngayon ay patuloy na nagpo-produce ng dekalidad na sapatos para sa tindahan ni Andre. May mga dating tindero sa baryo
na nabigyan niya ng pagkakataong maging parte ng supply chain ng kanyang negosyo. Ang simpleng layunin ni Andre na makapagbigay ng trabaho ay nagdulot ng mas masiglang ekonomiya sa kanilang baryo. Ang dating tahimik na lugar, ngayon ay puno ng paggalaw. May mga tao nang nakikilahok sa iba't ibang aspeto ng produksyon at kalakalan. Hindi lamang ito negosyo para kay Andre. Para sa kanya, ang bawat trabahong na ibibigay niya ay isang hakbang patungo sa mas maayos na pamumuhay ng mga tao sa kanilang baryo. Hindi ko naman kayang gawin ito ng mag-isa, ani Andre. Kung hindi dahil sa tulong ng mga artisan, mga empleyado at ng komunidad, hindi aabot sa ganito ang tindahan natin. Kaya sa abot ng makakaya ko, gusto kong maibalik ang tulong na ibinigay sa akin. Nang bumalik si Andre sa tindahan niya mula sa mall, naramdaman niyang mas handa siyang harapin ang mga bagong hamon. Alam niyang hindi laging magiging madali ang negosyo, ngunit natutunan niyang ang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng kita, kundi sa dami ng natutulungan. Sa bawat sapatos na binebenta niya, sa bawat trabahong na ibibigay niya, at sa bawat seminar na sinasalihan niya, malinaw ang mensahe. Ang tagumpay ay bunga ng kabutihan, tiyaga, at walang sawang determinasyon. At habang lumalaki pa ang kanyang tindahan, hindi mawawala sa puso ni Andre ang kanyang unang mga hakbang. Ang kanyang simpleng pasasalamat sa mga dating kasamahan, ang pagbibigay ng trabaho sa mga nangangailangan, at ang pagiging mentor sa mga bagong henerasyon ay patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang tungkol sa sarili, kundi pati na rin sa kung paano mo iniangat ang iba sa paligid mo. Sa bawat bagong kabanata ng kanyang kwento, pinapakita ni Andre na ang kabaitan at determinasyon ang tunay na susi sa tagumpay. Sa kabila ng malaking tagumpay ng kanyang negosyo at ang masiglang ekonomiya sa baryo, napagpasyahan ni Andre na muling tumutok sa mga bagay na pinakamahalaga para sa kanya. Bagamat lumago ang tindahan niya at kilala na ito sa iba't ibang lugar, mas pinili niyang bumalik sa simpleng pamumuhay. Sa kanyang pagbabalik sa baryo, ramdam niya ang kakaibang kapayapaan. Dito ako nagsimula, madalas niyang sabihin sa sarili. Dito ko natutunan ang halaga ng pamilya, ng komunidad, at ng pagiging masipag sa kabila ng lahat. Pero sa kanyang pagbabalik, hindi lamang ang tindahan ang laman ng isip ni Andre. Nais niyang magbahagi ng kanyang tagumpay sa iba pang nangangailangan, partikular sa mga batang tulad niya na may Down syndrome. Minsan, habang nakaupo sa ilalim ng isang puno at iniisip ang kanyang naging paglalakbay, naisip niya, paano kung makagawa ako ng lugar kung saan makakapagsimula ang mga batang tulad ko, kung saan mabibigyan sila ng pagkakataong matuto, mangarap at magtagumpay? Dito nagsimula ang kanyang pangarap na magtayo ng isang foundation. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, pamilya, at ilang kapartner na negosyante, sinimulan niya ang pagtatayo ng isang maliit ngunit maayos na pasilidad sa baryo. Ang foundation na ito ay may layuning magbigay ng libreng pagsasanay at edukasyon sa mga batang may Down syndrome, pati na rin ang pagbibigay ng trabaho sa mga kabataang may kapansanan. Tinawag niya itong Andre's Haven, isang lugar kung saan nararamdaman ng bawat batang pumapasok na sila'y tanggap, mahalaga, at may kakayahang magtagumpay. Dahil sa kanyang pagsisikap, ang Andre's Haven ay naging tulay para sa maraming bata at kanilang pamilya. Sa simulay, may ilang magulang na nag-aalinlangan. Kaya ba ng anak ko yan? Tanong ng isang ina habang pinapanood ang kanyang anak na unang beses humawak ng tools sa workshop. Ngunit sa gabay ng foundation, unti-unting nagbago ang kanilang pananaw. Nakita nilang hindi hadlang ang kapansanan upang matutong gumawa ng mga bagay na may kabuluhan. Mula sa simpleng handicrafts hanggang sa mga produktong binebenta sa tindahan ni Andre. Sa bawat bata na nagiging bahagi ng foundation, nakikita ni Andre ang sarili niyang pagsisimula. Kung kaya ko, kaya rin nila, madalas niyang sabihin. Sa bawat taon, mas maraming kabataan ang nakikinabang sa foundation.
May ilan na dati hirap makahanap ng trabaho, ngunit ngayon ay may sariling hanap buhay na. Ang iba naman ay natutong magnegosyo. Binibenta ang kanilang mga likhang produkto sa mga local fairs. Ang foundation na ito ay hindi lamang nagtuturo ng kasanayan. Ito rin ay nagbibigay ng pag-asa at panibagong simula para sa mga taong dati iniisip na limitado ang kanilang magagawa. Hindi nagtagal, naging mas kilala si Andre sa kanilang lugar, hindi lamang bilang negosyante kundi bilang isang huwarang tao na nagbigay ng bagong daan para sa marami. Sa bawat kwentong lumalabas mula sa baryo, isang batang natutong magtahi ng bag, isang binatang natutong mag-welding, isang dalagang natutong magbenta online. Ang pangalan ni Andre ang laging nababanggit bilang nagsimula ng lahat. Ang foundation ay naging simbolo ng pag-asa, ng pagkakaisa, at ng lakas ng isang simpleng baryo na nagtipon-tipon upang tulungan ang isa't isa. Bagamat abala siya sa foundation, si Andre ay nanatiling mapagkumbaba. Sa tuwing may parangal o mga panayam, laging inuulit ni Andre, "Hindi ko magagawa ito ng mag-isa. Lahat ng tagumpay ko ay bunga ng pagtutulungan ng pamilya ko, ng mga kaibigan ko, at ng komunidad na ito. At higit sa lahat, dahil sa paniniwala ko sa aking sarili." Sa pagtatapos ng kwento, nakikita si Andre na nakatayo sa gitna ng kanyang baryo, nakangiti habang pinapanood ang mga batang nasa workshop ng foundation. Sa bawat hakbang niya pabalik sa kanyang bahay, bitbit niya ang kasiguruhan na hindi lamang siya nakatulong sa baryo, kundi naging inspirasyon din siya para sa maraming tao. Ang mga natutunan niya, ang halaga ng sipag, ang kabutihan sa kapwa, at ang tiwala sa sariling kakayahan, ay nananatili sa bawat desisyong ginagawa niya. Ang kwento ni Andre ay isang patunay na ang tagumpay ay hindi lamang nakikita sa dami ng pera o sa laki ng negosyo, kundi sa dami ng natutulungan at sa lawak ng inspirasyong na ibibigay sa iba. Sa kabila ng mga hamon na kanyang hinarap, napatunayan niya na sa sipag, kabutihan at tiwala sa sarili, walang imposibleng mangyari. Sa bawat hakbang, ipinakita ni Andre na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kabutihan ng lahat.